Sa katingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Huwebes, Pizza 23 sa buwan sa Oktubre tuig 2025. Sangan sa kong partner nga si Attorney John Destacamento nga atong makauban karong taod-taod. Ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot kita sa ato ang weather update, ato sang ipadangat kining ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Pam and Duke trade barbs over Sogod Airport. Sa super balita sa Sunstar, shabu ang gibayad sa pagpatubil. Sa The Freeman, Ombudsman clears Gwen over river desilting case. Sa Banat News, sa The Freeman, judge patay sa disgrasya nagsakay og motorsiklo. Sa Philippine Daily Inquirer, classroom construction no longer DPWH domain. Sa Philippine Star, ICI to live stream hearings. Sa Manila Bulletin, DPWH to fast-track classroom construction. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa atong pagbalik, ato na makauban si Attorney John Destacamento ug ato sang paningkamutan nga atong mapadangat ang ato ang weather update sa dili pang ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed.
Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ya ato gihapon gipaningkamutan og kontak ang Pag-asa partner kay matod pa nimo partner na nagdanga-danga nga bagyo niya. Nisulod na gyud. Nisulod na gyud sa par. Ato lang paningkamutan ron. Apan sa dili pa, Ari sa ato ang mga balita. Nagunas ng mga balita karong buntag, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7 ni pahinumdum sa tanang bus operators nga siguruhon ang kaluwasan sa mga pasahero tungod kini sa gilaumang pagdagsa sa mga manguliay karong umaabot nga kalag-kalag weekend. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Sa sayo pa lang, gipainumduman na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang tanang bus operators. Apil na ang terminal managers gaipatigbabaw sa kanunay ang luwas nga pagbiyahe sa publiko. Subay kini sa gilaumang pagdagsa sa mga pasahero sa tagsa-tagsa ka mga terminal aron mo bakasyon ug muduaw sa mga nitaliwang kabanay sa mga samang sa kalungsuran karong kalag-kalag weekend. Nakikita si LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. ngadto sa mga operators ug bus managers aron sabutan ang imong mga lakang karong ting bakasyon pohon. Usa sa mga subayon sa hingtungdang ahensya mao ang roadworthiness sa mga bus nga maglarga sa dalan. Ipay sa atong kuan kay nag-inspection na ta sa pirmi sa kuano namin sa inspection since atong October 13 terminal inspection na pirmi dito. Munang among kani ang mga operators duha ang purpose ilaha ang roadworthiness sa ilahang mga sakyanan dili na lang nila ipugos og kuan kanahan sa kini adto sa terminal. Lagi sa giyatagan o konsiderasyon ni Monte Alto, mao ang gidangatan sa mga pasahero sa Cebu North Bus Terminal aron mugaan-gaan ang ilang pamati. Nakigalayo ng LTFRB 7 sa katagkuan sa SM City Cebu aron pasilungan una ang mga pasahero. Ipaagi unta nila sa paging system aron ipaibaw sa mga manakayay paingon sa norte nga aduna nay kasakyang bus. Hinungdan nga giuyunan kini ni Gobernador Pamela Barricuatro. That's a good idea, Bia. Yeah, we will work with them on that if they need our help. But I think it's a good suggestion. Yeah. Kay para sad no nga di sila magantos maghuwat dito nya as you know para ba tay kuan diha kanang ang toilet diha para ba di ba pamayan paso. Gibutyag usab di Barricuatro nga nagbutang ang South Bus Terminal og dugang pa nga ticketing areas. Usa kini sa mga strategy nga gihimo aron di magpaabot og dugay aron makapalit og bus ticket ug hayan makasakay paingon sa ilang mga padulngan. Congested, no? If we can plan our travel, when we are also looking into if we can put free buses for those going north and going south. Navarro, CCTN News. sa laing bahin, langay nga pagtukod sa Department of Public Works and Highways kon DPWH og mga classrooms na panglantawan nga makapasamot sa problema sa sektor sa edukasyon sa nasod. Sa tuig 2025, moabot lamang sa 22 ka mga classrooms ang nahuman sa maong ahensya. Ang kasiyuran ni hatod ni Randy Gurion. Gisaway ang Department of Public Works and Highways DPWH sa pagbutyag nga 22 lang ka mga classroom ang napatindog sa tuig 2025 nga layo ra kaayo sa target niini nga 1,700 nga lawak sa ringan. Kung magpadayon, hayan moabot sa 200,000 ang backlog sa pag-abot sa tuig 2028 ug moresulta sa grabing krisis sa edukasyon sa nasod, suma ni Senador Bam Aquino, ang chairman sa Senate Committee on Basic Education. Just saying it, sumasakit po yung puso ko na 22 lang po yung nagawang classroom. Ang current classroom backlog ho natin ay 146,000. By 2028, if we continue at this rate, aabot ho tayo ng 200,000. No? So, Sec, anong gagawin natin dito? 22 classrooms ang nagawa po ng DPWH October na po, 2025. Nahisgutan usab sa pagdungog ang proposed budget sa DPWH nga dako ang diferensya itandi sa kantidad sa konstruksyon. Kini sama sa presyo sa DPWH sa usa ka tunghaan nga nagkantidad og 3.5 million pesos.
Itandi sa moabot lang sa 2 million pesos o mas ubos pa sa pagpatindog og disaster-resilient classrooms. Tungod niini, gihagit ang DPWH nga ripasuhon ang presyo sa materyales, ingon man ang design nga sagad ma-overdesigned aron matago ang overpricing. Samtang gipasalig ni DPWH Secretary Vince Dizon nga susihon ang langay nga pagpatindog sa mga classroom. Suportado usab niini ang Classroom Building Acceleration Program kun CAP Act nga nagtinguha pag-decentralize sa mandato pagpatukod og classrooms. Kaya klarong-klaro po sa akin na kailangan tanggalin na sa DPWH yung paggawa ng mga classrooms natin. Minumungkahi po natin na bigyan natin ng tulong yung mga local government unit na sila mismo yung gumawa ng mga classroom sa kanilang mga lugar. Ito po yung laman ng Classroom Acceleration Program. Ponduhan po natin to, gawa ng makukuha nating pondo mula sa flood control na tatanggalin po natin. Ipaniwagan usab ang Kongreso, Senado, Department of Education ug publiko nga magtinabangay aron mapasar ginayon ang CAP Act aron dili magkaproblema ang sektor sa edukasyon. Randy Gurion, CCTN News. Sa laing bahin, kontrobersyal nga pansayan sa lungsod sa Pinamungahan, susihon sa Department of Interior and Local Government kundi DILG. Subayon nila kung dili ba substandard ang mga gigamit nga materyales alang sa pagpatukod niini. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Susihon sunod simana sa Department of Interior and Local Government Cebu Province ang gitukod nga public toilet nga nimutang sa public beach sa Barangay Tahaw, lungsod sa Pinamungahan. Mato ni Provincial Director Jesus Astrillo Jr. nga kuyugan niya ang ilang mga engineers aron sukit-sukiton ang dagan sa mong proyekto. Lakip sa ilang pagsubay mao ang mga materyales nga gigamit kung di kalidad ba kini o substandard. Kini aron pamatud-an kung aduna bay nahitabo overpricing nga mo'y pagduda karon sa mga netizens human nga nagkantidad among proyekto sa 1.153 million pesos. Nagagikan sa gihatag nga incentive funds gikan sa DILG ang gigamit nga pundo aron matukod ang CR. Nasayran nga baguhay lang gipadala sa DILG ang notice to implement ngadto sa Pinamungahan LGU aron masugdan unta ang katukuran sa pansayan. The ideal way to implement the project is that usa pa ka mo implement the moment you receive the notice to implement. Pero na-advance na. Na-advance mo na tingala mi because tingala mi sa social media nga kung ano is DILG. It became viral. Kung galing mapamatud ang di maayo ang dagan sa mga proyekto, madisqualify ang LGU sa sunod nga ting award sa Seal of Good Local Governance. Samtang gitugyan ni Governor Pamela Baricuatro ang dangatan sa mong investigasyon ngadto sa DILG. Personal niyang gisubay ang kahimtang sa mong CR o may namdamang nalipay kay di pa man kini magamit sa publiko. Doesn't look like it's worth 1.153 million, no? But we leave it to the ILG to inspect it because the provincial director I run, nagkakita mi diri, ningon siya nga they will have a team to inspect it. I think it should be this week, no? So I think the regional and the provincial team will go and inspect it. So we'll just leave it at that kung sa ilang findings. Sa laing bahin, gipuntirya usab sa mga netizens ang roofing project sa duha ka mga tennis court ginimutang sa Barangay Pandakan sa susamang lungsod. May balor kini og dulan 10 milyones pesos nga gi-allocate gikan sa Kapitolyo atol sa miaging administrasyon isip financial assistance. Mong giawhag ni Mayor Glenn Baricuatro ang katawhan nga sukit-sukiton ang detalye nini ngadto sa Municipal Engineering Office kay ni paubos man sila sa kumpleto og makuting proseso. Apan, nakita ni Gobernador Baricuatro nga mas mayong gamiton na lang unta sa laing paagi ang financial assistance nga gihatag gikan sa Kapitolyo. So it would be much better use kung iyang ibutang og water project that could help the majority of the people instead of just a few people na who can avail of the tennis court. Ian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, kasong kriminal batok ang kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia gibasura sa ombudsman tungod sa kakuwang sa probable cause. Reklamante mihangyo sa ombudsman nga unta himuong patas ang investigasyon. Ang kasayuran ni atod ni Mary Rose Sagarino.
Gibasura sa ombudsman ang kasong kriminal batok ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. May kalabot na sa desilting project sa Manangar River. Matod sa giluwatang desisyon ni atong Agosto 29 nga nagkuwang kini og probable cause. Mipasaka og kasong kriminal si Moises Garcia di parini ni atong Abril ning tuiga batok sa kanhi Gobernador og kontraktor nga si James Lim Chising. Tungod kini sa pag-issue og special permit aron kubkubon ang maong sapa bisan sa giingong kakuwang sa environmental clearance. Apan nasuta sa Special Panel of Investigators sa Ombudsman nga kuwang ang ebidensya aron palig-unon ang kasong kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gikalipay hinuon ni kanhi Gobernador ang nahimong desisyon sa pagtuo nga subsob ang pagsusi sa maong kaso. Sa gipadang statement ngadto sa media, gipasalamatan ni Garcia ang mga sakop sa ombudsman tungod sa pagpatigbabaw sa kaangayan ubos sa kasamtangang balaod. Maong ipahimangno siya kang di parini nga manimaos gyud sila tungod sa naangkong kahasol. Butang nga gikasagmuyo sa reklamanteng si Di Parini ang gidangatan sa kasong kriminal. Dungan sa pagpasaka sa motion for reconsideration, gihangyo niya ang bag-ong kadagkuan sa ombudsman nga himuong patas ang investigasyon. Dapat ipaagi gisaktong proseso. No? Sakto tong panahon ni Ombudsman Martires, but karon wala na gyud. No? Tanan allies nila alam gyud dismiss sa mga kaso. So hopefully mahatagan og kanang result ang motion for reconsideration na ato i-file. But ako lang message para sa Ombudsman, be fair enough para sa mga Pilipino. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, patay ang usa ka motorcycle taxi rider samtang nadangat sa tambalanan ang iyang pasahero human madasmagi og wing van sa barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Ang driver sa wing van mitataw nga wa siya makabantay sa motorista. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Patay diha-diha dayon ang usa ka Maxim rider samtang nadangat sa tambalanan ang iyang pasahero human nadasmagan og wing van ang gisakyan nilang motor pasado alas 9 kagabi sa Basak Kagudoy Road, Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang nakalas mao si Joey Cabaluna Dikdikan, 42 anyos, taga Sitio Kalumbuyan, Barangay Buhisan, Cebu City, apan kasamtangang nagpuyo sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City. Ang iyang pasahero mao si Reggie Pipito Pernito, 33 anyos, nga molupyo sa St. Michael, Barangay Pahak. Samtang ang driver mao si alias Lito, 43 anyos, taga Danau City, apan kasamtangang nagpuyo sa Sitio Abuno nga sakop gihapon sa Barangay Pahak. Ni anang higayuna, ihatod unta ni Dikdikan ang iyang pasahero sa Pinoy-ana ni ini. Samtang si alias Lito padung na untang mobalik sa ilang warehouse sa Mandawi City. Sa CCTV footage, alas 9:02 kagabi, makita nga unang nakasud sa nahisgotang dalan ang wing van ug nagsunod ang Maxim rider. Pagka alas 9:03 sa laing anggulo na usab sa kamera, makita nga nag-una na ang Maxim rider ug anaara kini sa pinakakilid sa karsada. Sa laing anggulo na usab, makita na lang nga nadasmaga na ang maong motorsiklo ug nalamba na ang duha ka mga biktima. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga base sa ilang investigasyon ni overtake ang maong wing van ug nadasmaga niini ang motor nga gisakyan sa mga biktima. Apan gitataw sa wing van driver nga wa siya makabantay sa maong motorista ug dugang paniya nga sa maong higayon nakahunat na siya sa iyang padagan. Ako nabantayan ma'am na motor nga ni hunat og overtake sa kong kilid. Ang katong kasunod niya nga ni nakakita gid sa hitabo. Pag kuan sa akong helper nakabantay akong helper wala ni paka naman ma'am. Timing sa to ma'am nga na libre naman ko musay paghunat ginako atong kuan mga nagitos mga 35 akong dagan. Sa pagresponde sa mga otoridad, wa nay senyales sa kinabuhi ang Maxim rider nga si Dikdikan, samtang iyang pasahero nga si Pernito gidala sa usa ka pribadong tambalanan sa Lapu-Lapu City ug kinahanglan kining isulod sa Intensive Care Unit o ICU. Kasamtangan karong gitanggong sa custodial facility sa LCPO si alias Lito ug nangayo kini og pasaylo sa pamilya sa mga biktima tungod sa nahitabo. Hinuon ang pamilya sa mga biktima andam rang makigsettle sa kondisyon nga ang sospek o ang kumpanya nga iyang gitrabahuan mo abaga sa manggastuhonon sa pagpalubong sa Maxim rider ug sa pagpatambal sa pasahero. Ano man sila kanang initial nga kanang financial na naapod may murag amos ang gi-offer kay dong kuanan lang mi sa ilang gi-offer nga initial ba kay untop la kaayo. Hatag siya partial ka 35k para ma-ICU din ang sunod ba mga agila legal process ko no. Ang bayro nun sa
hospital sila na imukuan. Pero sa karon nga mo lang yung nga ma-ICU mo mga. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Niya, attorney. Mag-live stream na ko no, partner. Agdan ko. Ready na. Live stream na? Mag-live stream na ang ICI, partner. Pero sunog naman ang... Nasunog na sa DPWH. Pero nasunog ang DPWH. Moto ningo ng mga tao nga sakto lang ito si Ma'am Heidi. Nga unahan nag-secure ang mga bodega o mga ebidensya kay. Agoy. Yeah, unsa mo ka na inside job, outside job. I told you to told you did not. Pero, may untag walay mga ebidensya dito, partner nga na-appeal kay dako-dako ba sunuga da. Correct. No. Paet. Yeah, nalipay lagi ta ani kay for the longest time way kapuslanan na inyong independent diha kung di mo transparent. A month after kita unta tong nagwala-wala dito di ba naman to giingon nga nag-usdak ko nung tantrums. Nako ni nagtantrums dito sa tantrums. Nako ni nagtantrums dito former secretary. Closed door investigation. Pabaita. Yun ta makahibaw kay wa man gi transparent, but now starting next week ko ang Independent Commission on Infrastructure kining body nga mao gitahasan nga mag-imbestigar about aning flood control projects. Ila ko na i-live stream ang ilahang mga hearings, partner, beginning next week once they have the equipment and the technical capabilities. Sa di pa ta nahisgutan ato sang dawaton ang atong latest weather update kay duna tay ko na monitor usab nga daotang panahon atong susiyon unsay epekto ani karon labi pa nagsingabot na ang mga holiday sa kalag-kalag. Nesto linya karon Sir Jomer Aclarino, maayong buntag Sir Jomer. Yes ma'am, good morning sa tanan ug sa atong tanang tigpaminaw kinatong latest weather update karong adlaw. Ang bagyong Salome naa sa 85 kilometers sa bagatang kasadpan sa may Basco, Batanes ug magpadbudool kini sa may Babuyan Islands karong buntag ug posible kining mahimong tropical depression within today and tomorrow is low pressure area. Atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita generally fair weather. Init ug igang na panahon gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible ang flash floods or landslides, ilabi na sa mga identified na mga prone areas. Kini nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 5:23 sa hapon, ang dagat mutaob alas 12 sa udto, mohunas alas 5:24 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:28 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomer Aclarino. Sir Jomer. Yes ma'am, good morning. Yes, good morning sir. Medyo layo-layo man to ang imuhang nahisgutan nga dapit, but so far unsa masad ang ato ang masinati do na bay epekto diri sa ato as Kabisayan, labi pa tungod kay padayon pang nag-antos tung mga kaigsuonan sa norte sa mga pagtayog matag karon og unya. So kining bagyong Salome wala kining any direktang epekto sa Visayas, so nakaapekto kini sa extreme o pinakatumyang amihanang bahing sa Luzon or northern portion of Luzon. Sa tuwa magbantay kining mga localized thunderstorms, so magdala kini occasional heavy rains na posible ang flash floods or landslides. Sir Jomer, katong nasinati kagahapon samtang nag-distribute ang DSWD, kusog kaayo nga pag-uwan sa Bugo o pagsakasab sa tubig diri sa habig sa Karkar. So isolated lang kadto? Yes ma'am, akong gisulti ganiha, that is localized thunderstorms. So kining thunderstorms magdala kini na occasional heavy rains na mag-cause og baha og landslide ilabi na sa mga identified na prone areas. Speaking of localized thunderstorms, sir, what's the possibility of that happening today and in the coming days? This week ma'am, today to up to this this weekend is moderate to high chance ang ato, taas-taas ang chance na makasinati ta mga short duration na mga pag-uwan o kini mga localized thunderstorms. So padayon lang ta mag-monitor sa thunderstorm or rainfall advisories issued by DOST Pag-asa. Okay, thank you Sir Jomer. Medyo di pa gyud makalingkawas ka bugnaw o ka paits ka kahimtang ato mga kaigsuonan, no? Salamat kayo Sir Jomer Aclarino og sa ato mga kaigsuonan des Pag-asa Mactan. Okay, sa payon ma'am, dagi salamat. Good morning sa atong tanan. Mao kadto si Sir Jomer Aclarino gikan sa Pag-asa Mactan. So katong
kagahapon o kagabi nga pagsakas tubig sa karkar, pagkusog nga uwan sa bugod, di pa dayto sa Lome. Nag-distribute ra ba og emergency cash transfer nga funds ang DSWD dito partner niya. Giuwan in town sila. O nag-post si Ma'am Mayel, si Mayor Mayel Martinez. So mao na hopefully lang no dili na sad targeton sa maong bagyo ang ganing wala man adto man siya sa murag more Luzon part, but still anang kutubs mahimo unta to kunang padayon na tog pagampo nga undangon na lang in town kanang dili na in town kay murag kung linabhan pa ni pwerte naman kuso-kuso in town ani mo break lang sa siguro ta partner. Sige niya, ikabalik na to ato tong tiwason ang imong hisgot parties ICI. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Nya
mao lagi to ganina atong tiwason partner, for the longest time people have been clamoring nganong sirado, closed doors for something, an investigation into billions worth of funds, public funds. Nya closed door na hinuon ang investigation, so ma-defeat ang purpose sa pagka-independent sa commission. Now, gi-announce ni ICI, insa ba to ilang head? Si ICI Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Kana si Sir Andres Reyes Jr. ingon siya nga, sige, starting next week, amo asa ning i-set up amo ang mga kuan diri, mga ekipo. Lang live stream. Kanan ko na attorney, but usa ra gyud akong problema, makaana sa ko na gawas na sa ding mga suwito ani daghan kay suwito. Mas abogado pa sa abogado. Oh, aram din na daghan mag yung ikasulti. Mas judge. But anyway, sige. Nindot man no kanang kuan lang ang ako lang kanang kapuyan kanang rabid kanang refusing to see things for how it should be. Kana bang kuluran nimo ba kanang ang proseso lang. Kaya at least 9 ana, di ba? No. So matod ni Senator Kiko Pangilinan kay didto man ni sulti during the hearings no kagahapon sa Senado nga nindot sa siya kay baka magising kuno ang miyembro ng ICI bukas at nagrarally na ang tao sa harap ng bahay ninyo. Kay wala gini daghan mang ni Alcontra aning ganong manira sila ba? Dili ipakita. Oh. So ikaw attorney as a lawyer, as a lawyer, don't you think how do you feel about this in the light of kanang atong gitawag og trial by publicity? No, even I guess I'm not even sure if trial by publicity really exists. Kay when you say trial manggod, there's an kanang investigation in aid of legislation. That is investigation and that is publicized. So you can say that is also trial by publicity. Even the normal trials in court are open to the public. Yes. Except in cases nga mag-involve og sensitive nga mga issues like children, women, and all. But that's for public to see. Wa man close. So how much more kani that involves public funds and not just hundreds, not just thousands, not just millions, but billions. So, even if it's a trial by publicity, inyuhasad na, but ako sa justified, mas nindot nga makahibaw ta. Kay so, para bahala na lang. Bahala na lang. Murag equivalent siya sa kung gingon nga, bahalag mo ipal ka basta naka-benefit ang mga tao sa kwarta nga ilahang gibuhis. So kanipod bahala na lang og nay mga maigo dira or whatever, mga ma-politicize basta mo gawas lang ang kamatuoran. Okay, maobitaw na ni Thrive na because for the longest time hilom lang wala na tribukar and then karon na hinon ato na sad siyang ihilom. So atong i-satisfy bitaw ang public sad kay para ma-regain sad nila ang trust ba kay how will you regain that trust kung imo na sad silang ihikawan sa pag-access aning mga information. So hopefully sa that will help. Are you confident that with the composition of the ICI, they will be professional and good enough to manage the need for transparency and kanang the responsibility also to protect individual rights? Well, kay, di man ta kaingon attorney nga kani mga public people lang naman gyud ni mga maapil pud private personalities. Di man gyud na malikayan partner but I cannot comment on that. Kaya nga no, wa man ko nakapila nila personally. I only know them based on what I've read about them. But you have a former associate justice of the Supreme Court, so that speaks volumes about the man's integrity as a murag kanang assuming lang ba kay mao na iyang trabaho. And then I heard from the former ombudsman Conchita Carpio Morales nga kini si Babes Singson also has a track record of integrity and honest kuno nga person. Despite her siya iyang share of scandals but yeah, well mao na iyang giingon. That's what I've seen and that's what I've read. So mo na hopefully sad nga karon with this move partner nga i-publicized siya kanang mga questions or doubts as to the capabilities or as to the honesty ba kay daghan mo ingon pilion lang na nila ang ilahang but to me it's better than turning a blind eye oy at least gitan-aw kay kung ingon lagi ta karong mga panahon na everything is politicized way paigo og
Kana bang ug muhatag issue, ug di muhatag issue, ug muadto issue, ug di sad muadto issue. So karon ug investigaron issue na sad. Ug dili investigaron issue lang gyapon. Murag feeling nako kanang mas may pa mo daghang siguro board sa ilang kinabuhi, no? Sige lang social media ba? May pa manilhig ta or mangukay tag ka ng mga barado ng mga drainage or hindi ta mabahaan. Nakatabang ta sa flood problem. Pait na lang mangukay yung barado ng mga drainage. Diba, Daghan na madere. Gani. Ting-uwan. Yung tagaw ta social media, ang pangutanan kuhit ka sa inyong char. Tinood ka na ba? So, kana attorney, I look forward to that, no? Ang ako lang yung frustration aning mga public nga mga hearings. Sometimes there are questions nga pangutana ngayon ani and then they don't get to ask it. So I hope they will also have like kanang a portion kanang gitawag na tog citizens hour gani attorney nga okay. You entertain questions kanang mga legitimate lang sad hadi lang sad ng mga kanang mga patagad na kayo. Ang uban, taka na malagyawit ba? So, kanang I hope they also consider giving a portion of each day or each kanang guest attorney nga tagag chance nga o mga mangutana tag mga magbasa tag mga live interaction or questions from the public. Attorney John Destacamento, noon. Nangutana siya, kani. If you were to like tomorrow, why not today? Citizens hour. But that's good kay mga ordinaryong citizens. But I think that's the job sa media nga magpasabot, partner, no? Para kung ano mga... ba? Para, sa tawag participative and interactive. Okay. Minana, daming time. Sakto eh. In relation sa Diana, partner, ang ombudsman, ha? Ilang pamubaan ang ilahang timeline for preliminary investigation to expedite, to fast track the progress of these cases involving flood control, partner. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Bago man ang ombudsman. Mauna, labing klaro. Tanaw na, gi-streamline na. Gi-streamline na. 60 days na lang ang deadline sa... Una day, pila? Last time ko, no, mga 6 months, kabat o mga 6 months. Sabi na ko, may deadline. 6 months. From 6 months to 60 days. 60 days na lang. So that's good. And then, giandam na sad ang mga presohan dito sa Quezon City. Sa kinsatong murag nga preso ko na. I don't know if that's just press release or something. Ay, kato ilang gi-check, no? Kato. Check. Okay. Mao ni ato. Ambot lang. Unsa murag limpyo man kaayo ang ilang presohan para sa mga kuan partner, mga flood control involved in flood control projects. I have a question though. Is that the quarantine facility nga gihimo sa panahon ni Duterte? Dabi ato. Na ba to, partner? Ilagi itong gihimong quarantine facility but initially it was prepared as kanang rehabilitation center matud pa to kanang katong sa Tokhang nila o Plan Tokhang. Maayo I kay don't know if that's the one. So kana sa partner i-live stream ya dayon i-streamline, live streamline. Basta kay na stream. Sapa. Padung mangyapon ba? Body of water. Arita partner. Sige. Arita partner. All about transparency gyapon. Do you think nga mo follow suit ang ato ang mga LGUs, mga mayors and governors nga ipagawa sa dila ilang mga salen kaya ginahinay naman dito ang mga nasyonal. Actually, kinahanglan mag-una ang sigig Tagawtaw sa Manila. Sige bita kong katawa ko una. Say message akong giingon. Di mo pagawas issue. Inig mo pagawas issue na sad. Pero ang mga nag-issue, sad nagpagawas sa ilaha. Ipagawas din yung salen. Okay, raman na kung wagid mo gibinoangan, wagid mo nagbinoang, wagid mo kanang mga kababalaghan. Gos, mangguna-good, masubay, mangguna. Unya, di man naingon nga kanang kalit lang kag kadato na may different reasons. Could be kanang inyong inheritance, kanang naminyo mo, kanang conjugal properties, di ba? Or nagnegosyo lang, yan na yun ni boom ang negosyo. Possible ra ba, partner? Nakadaog kag loto. Yes, actually, na may uban attorney nga kanang ni-thrive sa ilang business. Something that they started. In fact, there are many success stories na kanang mga small merchants pag-pandemic niya, karon kay ni thrive gyud ug maayo na nay branches. So, it's possible. Pwede man gyud makakwarta kag dinagko sa tinaro nga pamaagyo 'Di ba? Pareha good nimo good kanang
abogado na, teacher pa, speaker pa sa mga kuwan. Ginoo ko. Oo. So lagi niya ano man ang bayranan kay left and right man sa But partner. wa ka kay Bao na sa Milo, great things start from small beginnings, di ba? So nahinay lang. O gani katong kayo kagahapon nagsugod gyud gamay niya ni Oo. dako. Oo. Oh, ta karon pa imbestigahan sa ombudsman. Ang ombudsman daghan kay imbestigahan oy. Mom sa nila trabaho. Oh. Ano sa day mo? So was it kuan ba kuno a case of arson? Kay when we say arson, Di malikayan. Di gid na malikayan kay mo man gyud ang comment sa mga tao, oy gisunog na. Ana man gyud dayon. Baw na ka sa mga tao ron bisag dili judgmental na ka. Judgers na kay tao. Judgers sa kaayo. Sometimes makaano ko na paitaw ay wa na gisalig ang mga tao sa gobyerno, and that is very sad for me kay the very kanang basic unta nga institution nga mauntay mo barog nga tingog ug mauntay mo alagad sa mga tao is the very institution na noon nga kanang wa na no isalig ang mga tao nga di ba bali unta ba o dili bali kana bang mura bag kanang mauunta ang purpose why you exist para sa mga tao, pero how can you be of service kung ang mga tao nga imong supposedly gialagaran wa na isalig nimo? Exactly, partner kana. Makuan lang ta kining dili na wala na niya na fulfill bitaw ayahang kuan iyang duties or ang iyang role nga unta siya mo guide sa ato matuto siya sa panahon sa katalagman mo tabang. So kana lang, but I hope partner no nga makorek ning tanan going into 2028 and after 2028 kay murag there's so much going on in this administration from 2022 to 2028. Well, even before that, there was also so much going on. But murag karon murag there's grabe nga divisiveness, partner. Naka-contribute sa ang social media and algorithm. Oh, algorithm. Okay. Nakaingon gyud ko attorney pagkatong akong klase before, mong ethics man kanang sa UP ba, nakaingon gyud ko anang public affairs and public policy among akong giskulahan, but one of those subjects was ethics. Nakaingon ko sa mong professor nga unta kani nga subject ba pwede kani mo yung refresher course sa tanang mga naglingkod sa katungdanan kay I think this is the very basic thing that we need to be reminded of. Ethics and morality kay murag mo may nawagta. Di ba? So mo na partner nga nakadihay lain nga imong kuan kanahan kag politika. Unsa man local, national, sige kay mga pitang politika. Local o bitaw. No, because I've been seeing murag si Mayor Nestor Archibal murag magitabangan na og kanang daghan kay kyaw-kyaw ba kang pastor Konsehal Alcover. Sunod kining katong kapitan sa Barangay Talamban nga ni post kagahapon ba to ningon siya nga murag wa man ako na feel ang kadaugan sa BOPK. Mao dito. Wa dito siya. Barangay, kapitan to siya sa Talamban. Kapitan sa Talamban last termer igsuon ni Konsehal Alvin Arcilla nga. But wait, Talamban di ba taga Talamban sa DC? Exactly. Mayor? So kanang nahibong ko unsa man kaning pagkaunsaa. I mean, especially because I know nga si Kap Dario Arcilla dini hapit mo tingog attorney. Kana bang so nakaana gyud kong Dennis. Nahak niya. Actually mo gyud Dennis nga wa ka ni nahak ang Facebook ni Kap. Oh. But it's true kanang or if wa man gani nahak ako ning ibam o balik kay kuan ni. Naaoy ang anak nagpost kaning nahitabo gibutang Darex Borbajo Arcilla is the brother of Konsehal Alvin Arcilla, BOPK both, very diehard. Usa sa mga kapitan nga giingong kanang upat ramang kuno kapitan ang nisuporta ni Nestor paglansar niya. Inayawan, Lahog, Talamban, and kaning si Andales sa Pahina. Mga dagko sa diay nga barangay. Ang dagko is Lahog and Talamban. But kanin nahitabo so ning kung Dennis either nahack na or if wa man gyud nahack, he must have been so disappointed already kay nganong nitingog siya but wa man sa niya gi-specify kung unsa. And then kagahapon attorney, doon na sa ilang nigawas kining letter ang gipakita ni Rodel. This is not just a lawyer, this is the barangay captain of Mabolo.
Oh, okay. Yes. Abi na akong abogado. Attorney Ganayon. Daniel Francis Arguedo is naka-appreciate ba ko niya kay wala niya gamit ang attorney sa end siyang letter. Tingo as a concerned citizen kuno. Babe, unsa man say kuan ani partner, color ani. Pwede sad na kay pwede man sad ka mo. Pwede sad na basta mo chika lang niya. Okay, dili pwede. But this one, Pero no, it's okay. Kani siya is Attorney Arguedo, di kay ko familiar niya kay wa ko nakaabot niya pagkapitan ako. But I know nga kapitan siya sa Mabolo. And ang iyang suwat karon kay kanang party sa market. Nag-cite naman siya diha og mga provision sa local government code nga violation lagi ni ang kaning night market sa local government code. Kay tanawan ninyo local government code section 24. Section 24 ba to? Naangon to'y provision nga opening and closing of roads. Kay inyo ra ba ning gipa-close ang Colon Street? Naa diha wala man na follow. Nya ang kanisang another provision nga when magkinahanglan mo og kining night market kinahanglan na ay na ako noy unsa to partner na ay ordinance. Na ay ordinance. Nya ang iyang suwat naman nanguha gyud og certification na ang certification gipirmahan ni Attorney Chappie Piramide ang atong sangguni ang palungsod secretary nga walay ordinansa. Kay wa man sad gyud. So karon na nakaingon ko nga unsa naman ning what is going on? And kani si Attorney Arguedo dunay usa ka tapok sa mga kapitan nga guest si Mayor Nestor Archival murag nipadayag siya sa iyang gibati nga lisod kuno kaayo i-contact sa mayor murag ana ba. So I don't know. I think unsa man who is or who are behind this partner. Kana mo'y pangutana nga nagkupot og dakong ganti. Kay kung nagkupot og dakong ganti. Kay kung BOPK per se, okay man sila online. So, tanaw. Online. Mao gani. I don't know. Mo bitaw na share man gani usahay ni sa page ni Mayor Tomas ang mga achievements ni Mayor Archival. So that I don't know what is going on. Is there a need for the mayor to also look into this or kanang is it enough to justify baka nga busy ka siya taking care of the city nga basig doon nalay uban din. Of course, di man na maatutanan, no? But I think na ay disconnect somewhere along the way. Kay otherwise, dili pud na mahitabo nga ingon ana na lang pud filming nga mutingog ang usa ka kapitan, na pud ang usa ka kapitan. And kanang this is not the first time. Sayo para ba partner, ha? Sayo pa kaayo pala pa more than a little over 100 days pa into his mayorship. But beyond politics partner, kato nindot sadto nga gipang site niya nga mga provisions nga in kaso magani og that is violative, then unsa man kinahanglan. But how do you cure that? How do you diba mo ingon tag na ay legal impediment kay niingon man siya nga nisuwat siya as a concerned citizen. And if you write as a concerned citizen, kanang unsa man ang kanang angay buhaton sa mayor in this case, because if you are doing that to help or unsa may purpose ba for writing the letter? Unsa may purpose to correct? Kay if kulang og ordinance, paggawas og ordinance, unsa recomposition sa kuan partner? Daghan bang kaalyado ang mayor diha sa konseho? Dili pod. Dili pod. Tabla pod sila. So maglisod ta ana, and then if still gibuhat na sa mayor niya in violation, from what I know murag ang since Cebu City is a highly urbanized city, ang complaint adto sa Office of the President, I think. Kani ang issue ani ni Attorney Arguedo is ngayang giklaro nga ang pagsira og mga daan mahimo lang kung nay ordinansa, diba? So may pasabot ani, and then what comes next after this? Muna atong ko i-explain na ba to ni Mayor Archival partner nga kana kuno kay murag ang deal was between the city government and murag a private individual, private group baron. Gi-privatize kuno. Na-privatize. Wa kuno'y public hearing. Ingon si Attorney Arguedo, kana kuno repulsive to the policy direction to promote social justice and afford dignity among informal traders in bold letters. Bitaw sad partner, ako sad kay ang ako sad ana kay unsaon man nimo pagsiguro nga wala na overprice, wala na overcharge ang mga gagmay nga mga vendors pod partner. But ambot kay pag anha sa night market mahal man sa
kining baligya usahay ang mga naa di sa night market bisan pa og kining mga simple na nga commodities, but still nindot siguro nga tan-aw na partner no, because nag-involve ng gyapon na og public interest. Considering well, Colon is a major historical sad siya, and then naasay public funds involved because of the public funds, because ang gibayad naman ay bulto ra, 200, 300 kuno every, I don't know if this is every month or a one-time payment, and then murag wala gito na privatize sa siya, kay ang magbuot na lang kay kato na lang nibayad sa City Hall. Nga nibayad nga to. So kanang something to monitor, something nga kanang ato sang susiyon nga no makani, are these individual actions? Is this a concerted effort? Are these legitimate causes, or are there also kanang hidden hands kanang behind the scenes? Is it a demolition job? Because if ikaw sad ang side sa mayor, pwede man sad ka moingon, but he did not, no? So, or is there a need for them to sit down and see kung nganong naingon ani now, or perhaps is there a need to review the system in place at the mayor's office sa pagkakaroon, kay nganong na yung mga ingon ani, ug nganong kinahanglan pa maabot sa social media, di day pwede adto lang ipadangat, ana ba? So kana, I guess daghang tan-awon. Okay, nya unsa pa man partner, napakay ipuno diha, kay kung wa na adto na ta. Namili tatas ba yung kabubuton? Tuy padangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Matag binuha, bisan gani ang nagsunod kag Kristo, matubang gayon o mga unos sa kinabuhi. Kini mo ang mga storms of correction, storms of perfection, storms of direction, storms of reflection, and storms of affection. Sa makadaghan nga higayon, kita dili makasabot kung ngano miabot ka nato kining matangas sa kasakit o kalisdanan. Sa Ecclesiastes 8:17 nagingon, apan dili ka gayon makatugkad sa gibuhat sa Dios, bisan unsaon nimo paninguha, dili nimo masayran kini. Ang tao maglisod gayon pagtugkad sa mga pagi sa Ginoo, kay ang una-una sa Ginoo mas labaw kaysa una-una sa tao. Gani, sa Ecclesiastes 3:17 nagingon sa hukman sa Dios sa walay pinalabi ang tanan nga matarong ug ang mga dautan. Kay bisan gani sa sunod nga kinabuhi, ang tanan butang ug buhat mahitabo man sa takdo niyang panahon. Kini nagpasabot nga walay mahitabo sa tao nga dili itugot sa Ginoo, apan iya kag itugot alang sa kamayong katuyuan. May son mo kini ang pulong nga maghataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Langitong Amahan, dili na mo matungkad kung ngano nga samong pagsunod kanimo magatubang kami mga kasakit. Apan tungod kay misalig kami kanimo, among gidawat kining tanan, kay ikaw nasayod man kung unsay makayo alang kanamo. Amen. Salamat sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwat sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Danis Tabar, mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocanda Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Makita ninyo balik ugma sa itong programang Hello Cebu.
Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Mayong buntag, yaksunta ang kahayag nga nagsugi. Usa ka pagtuo